Hi, it's me Senpai Koy. Ako nga pala ang magiging anime reviewer nyo sa The PH Senpais. Bali yung i-content natin dito ay Baki Duo 2014. Take note guys, hindi ito yung Baki Duo na 2018. Magkaiba po sila. Ang Baki Duo 2014 ay pang-apat na manga series ng Baki na isinulat at na-illustrate ni Keisuke Itagaki. Binubuo siya ng 22 volumes o hanggang 198 chapters. Tumatakbo ang istorya na ito kung saan ay walang tigil si Baki sa pag-iensayo at lumaban sa underground battle. Bali nga'y nakaramdam na pagkabagot si Baki mga senpai matapos yung paglalaban nila ng kanyang tatay at napagtanto ni Baki Hanma na wala ng panganib ang magbibigay sa kanya ng excitement dahil na-achieve niya na yung goal niya. Dito nga mga senpai yung tatalakayin natin na chapter ay ang 1 hanggang chapter 2 na pinamagatang Yawn End Champion. Sa paninimula ng chapter 1 ay mamata natin si Baki Hanma na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Winika niya pa nga dito na hindi na daw nagiging masaya yung palaging pag-akyat sa burol. Kaya't naisip niyang gawin yung napaka-risky na bagay kundi tumakbo naman pababa ng burol. Sa pagtakbo nga ni Baki ay grabe yung bilis niya dahil in-all out burst o binuhos niya na lahat ng pwersa sa pagtakbo na iyon. At saka ang kanyang kamay at paa ay ginalaw niya. Kung susumahin nga daw ay mas mabilis pa yung pagbaba niya kaysa sa ordinaryong nahuhulog. Then doon ay nag-accelerate pa siya para mabilis makababa ng burol. Pero kahit sa ganitong sitwasyon ay nakaramdam pa rin si Baki na pagkakaantok sa kadahilan ng umikab pa ito. Bali ganun nga mga idol, kaboring yung buhay ni Baki Hanma. Kahit sa delikadong sitwasyon ay nakaramdam pa rin siya na pagkabagot at doon ay matagumpay siyang nakababa ng burol. Then dito sa chapter 2 meron kasalukuyang isang MMA fighter ang nakakaramdam ng kapares kay Baki sa kadahilan sa 7 taon niya pakikipaglaban ay walang sino man ang nakapagpaalis sa kanya sa king seat as a undefeated MMA heavyweight fighter at ito ay si Sam Atlas, isang Amerikano. Kasalukuyan nga siya nakikipaglaban pero kahit ganon ay wala siyang nararamdaman na excitement. Natalo niya nga ang kalaban sa isang right jab punch at pag bear hug dito para ma-takedown agad na nagsanay sa pagkakabasag ng bungo na kanyang kalaban. Sa pananaw nga ni Sam Atlas ay gusto niya maging pinakamalakas kaya nung in-interview siya ng reporter ay napagpasyan niyang pumunta ng Japan kasi sa bansang ito merong isang tao na gagawin ang lahat at tumatanggap ng hamon upang maging pinakamalakas. So yung tinutukoy nga ni Sam Atlas dito ay walang iba kundi si Baki Hanma. Lumipad na nga si Sam Atlas papunta ng Japan at unang pinuntahan niya upang mabilis niya matuntun si Baki Hanma ay walang iba kundi si Mitsunari Tokugawa. Bali alam naman natin mga idol na si Mitsunari ay malaki yung impluensya nito in terms sa pagpapatakbo ng tournament at lalong hawak-hawak niya ang underground arena. Dito nga nagtanong si Mitsunari kung ano nga ba daw ang pakay ni Sam Atlas sa kanya. Then yung tugon ni Sam ay nakita niya daw yung sagupa ng anak at ama. Kaya't naging curious siya at napadpad sa lugar ng Japan. Karagdagan po sinabi ni Sam na yung nakita niyang postura ng katawan at galaw daw nito ay napakaganda. At doon ay nagkamot kay Mitsunari na yung pakay pala ni Sam ay hamunin ang the strongest fighter which is si Baki Hanma. Kaya't inalok niya ito kung gusto niya makipaglaban. Alam rin kasi ni Sam na si Mitsunari ay ang promoter ni Baki. Kaya't mas mapapadali ang pagkikita nila kung dito siya makikiusap. At doon ay biglang nagtanong si Mitsunari para kay Sam kung mananalo ba siya. Yung naging tugon na lamang ni Sam ay tumawid daw siya ng Pacific Ocean upang ma-verify ito o malaman. Tinakot pa ni Mitsunari si Sam na ang magiging pagdedwelo daw nila ni Baki ay walang rules na pwede magprotekta sa mga fighters. Kaya't inaalam ni Mitsunari kung willing pa rin ba daw ito. At doon ay umuhon na lang si Sam. Sa kadahilan ng gusto niya rin daw itong subukan. Muli nagtanong si Mitsunari kung 4 million ba daw yung kinikita ni Sam sa pakikipaglaban niya as a MMA professional fighter. Dahil lingit sa kalaman ni Sam na yung pagdedwelo daw na ito na magaganap ay walang pera mabibigay na benepisyo sa kanya. Expected naman ito ni Sam pero yung inaasam niya daw dito yung title ng isang strongest in the world. Bali ma-achieve niya lang ito kung matatalo niya si Baki Hanma. Napangiti nga si Mitsunari sa pinapakitang determinasyon ni Sam. Then winika niya yung hinahamon daw ni Sam ng batang Hanma ay napakalakas daw nito at doon ay nag-approve na si Mitsunari at sinet niya na yung magiging paglalaban nila Sam Atlas at Baki Hanma sa mismong gabi na iyon. Makikita nga natin yung pagkagulat sa mukha ni Sam sa kadahilan na napakabilis naman daw ata nito at hindi pa daw mismo alam ni Baki yung magaganap na paglalaban pero sambit ni Mitsunari na okay lang daw iyon dahil si Baki daw isang estudyante pa kaya nasa kamay niya kung magiging free siya dito. Then nag-alala si Sam na pwede naman daw i-reschedule yung pagdedwelo nila at yung naging tugon ni Mitsunari na si Baki Hanma daw ay hindi tatanggi at handang lumaban ito sa kadahilan ng siya ang pinakamalakas. Matapos nga ng pag-uusap nila Sam at Mitsunari ay makikita natin sa panel na ito na nasa underground battle na si Sam at naghahanda na sa magiging duelo nila ni Baki Hanma. Then makikita natin yung unting flashback kung paano inikha ni Mitsunari si Baki gamit lang yung pagtawag.
Nagulat na si Sam dito na hindi niya akalain na ganun lang pala kabilis mapapayag ang The Strongest. Then mabalik tayo, may kita nga natin sa panel na ito na naghihintay si Sam sa paglabas ni Bucky sa kabilang entrance. At sa wakas nga mga idol ay lumabas na ang ating bida na si Bucky Hanma. Bigla nga nagsigawan ng lahat ng mga nunood sa pag-appear ni Bucky. Pinaglapit na nga ang dalawa ng referee. Then makikita natin si Bucky ay nag-i-stretching ng kanyang katawan para sa paghahanda. Then masisirain naman natin si Sam na halatang gulat na hindi niya expected na ganito daw kaliit si Bucky Hanma. Base nga sa kalkulasyon niya ni Sam Atlas, ang tangkad daw ni Bucky ay hanggang 5.5 feet lamang daw. Then yung timbang nito ay nagre-range lang sa 154 pounds. Kaya't para kay Sam ay halos kalahati ng kanyang pangangatawan lang si Bucky Hanma. Ang MMA heavyweight fighter na si Sam ay nakasense na kakaibang aura kay Bucky. Na base nga daw sa pagtitig nito o pagharap sa kanya ng seryoso at walang imik lang ay kung anong bagay nga daw ang kanyang natuklasan na never niya pa nga daw nakita noon. Na si Bucky Hanma ay mahalin tulad sa isang misteryosong halimaw na bigla na lang lumitaw. Bali dito nga'y napagtanto ni Sam na kakaibang level talaga si Bucky Hanma. Dahil sa tagal niya pakikipaglaban as a MMA fighter ay ngayon lang siya nakaramdam na pagkatakot sa buong buhay niya. Kung matatandaan nga natin nung nakipaglaban siya ay kaparehas sila ni Bucky Hanma na nababagot na dahil parehas lang yung nangyayari na walang nakakatalo sa kanila. Pero simula nakilala niya si Bucky Hanma ay nagbago ang perspective ng MMA heavyweight champion. Kung ating i-imagine sa panel na ito ay parang naging isang pagkain lang si Sam ng isang halimaw na hayok sa paglalaban. At dito magwawakas yung chapter review natin sa chapter 1 and 2 mga senpai. Nagustuhan mo bang anime review natin mga senpai? Can I have a like and comment para malaman ka rin kung nagustuhan nyo? Maraming salamat nga pala sa panonood. Then remind ko lang mga senpai na marami kaming nag-anime review dito. Kaya't expected nyo na may nag-upload palagi dito. Ayun lang mga senpai, paalam!